Hindi po tinanggap sa opisina ng House Secretary General ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Nasa ibang bansa kasi si House Secretary General Cheloy Garafil at hindi raw otorisadong tumanggap ang naroong opisyal. Ang isa sa mga grupong naghain ng reklamo, pinag-aaralan ng iba't ibang legal na hakbang na pwedeng gawin, kasama na ang pagdulog sa Korte Suprema. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, ihahain sana ng grupong Bagong Alyansang Makabayan at mga kaalyado nito. Pero na magtungo sila sa Office of the Secretary General, tumanggi ang Executive Director ng tanggapan na tanggapin ang reklamo dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina na under the rules it is enough that we submit to your office at we expect that on Monday this will be transmitted to the Office of the Speaker. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. Ang grounds ng reklamo, betrayal of public trust, kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kasama sa mga ginawa raw ng Pangulo na ka-impeach ay ang paglalatag ng sistema raw ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa pag-gamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at kickbacks. Kasama sa mga ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdetalye ng bilyong-bilyong pisong kickback umano sa mga senador at opisyal sa ehekutibo at transcript ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang nag-endorso ng reklamo ay sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago. Nagtungo rin ang grupo sa Office of the Speaker pero walang tao roon dahil nakareses ang Kongreso. Ang panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, tiyakin na matanggap ito at tiyakin na maisama sa order of business. More than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Handa naman daw silang bumalik sa Lunes kung kailangan. Ang maletang ito na puno ng mga dokumento, kalakip sana ng ikatlong impeachment complaint na biguring maihain ng grupo naman ng ilang dating opisyal ng gobyerno. Lahat sila nakasuot ng peach ribbon. This is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Peach to impeach. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted. Sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. Ang binanggit na grounds ng ikatlong reklamo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Hindi pinangalanan kung sinong mga incumbent na kongresista ang nag-endorso ng reklamo dahil hindi naman daw ito tinanggap. Pinag-aaralan ng grupo ang iba't ibang legal options kasama ang pagdulog sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila. Ang tinutukoy ay ang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain itong Lunes na kung tatanggapin ng Justice Committee ay magbabawal na sa ibang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. The rules speak of file before the Secretary General. It refers to the office of the Secretary General, not to the person herself. Kasi pwedeng gawing excuse yan Kung ayaw niya magpa-file, hindi siya sisipot sa opisina niya. Di ba? Pwede ba yan? Hindi naman siguro pwede yan. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Secretary General Garafil na tatanggap ng award sa Taiwan bukas, kaya wala kanina. Sabi ng Malacanang, handa ang Pangulo sa reklamo.
Malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense. Sabi ng palasyo, kagabi ay nanatili at inobserbahan ng Pangulo sa isang pribadong ospital sa Quezon City. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring, and his condition remains stable. Balik Malacanang na siya kaninang umaga. Dakong alas 4 ng hapon nang ilabas ni Palace Press Officer Claire Castro ang video kung saan kinumusta niya ang Pangulo. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ang diverticulitis ay pamamaga ng bahagi ng large intestines na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa website ng Mayo Clinic, isang non-profit academic medical center sa Amerika, maaari itong magdulot ng diarrhea at pagdumi ng dugo. Pinaghihinay-hinay raw ng doktor ang Pangulo, pero tila imposible ito ayon sa kanya sa dami raw ng kanyang trabaho. Pero kanselado na rin ang nakatakdang pagpunta niya sa labas ng Metro Manila bukas. So sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Huwag kayo muna masyadong ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.